So meaning ma'am, tumutulong siya para makapag-generate ng nutrients magamit ng halaman. Yes. Kasi ang pagkakaalam ko, once we apply fertilizer, for example, itong biofertilizer, yun na yung nutrients na kailangan sipsipin ng halaman para magamit niya sa paglaki at pagpapabunga. Kahit konti lang siya, malaki yung maitutulong niya dun sa ating bukid. Kasi ang purpose ng paglagay ng biofertilizer is maparami yung populasyon ng mga beneficial microorganisms. Wow! So pwede pala ito sa ating mga kababayan, no? Lalong-lalo na yung mga nasa backyard farming lang, nagtatanim ng gulay. So parang gusto ko lang kung makita kung paano yung mga laman-laman niya. A product of 10 years study and research. Okay, ma'am, itong nabanggit ninyo na 250. Good for how many square meters yan? 250 grams, inire-recommend po namin ito na gamitin in 1,000 square meter pababa. Dito po tayo sa inoculation room. Dito po namin ginagawa yung finished product ng ating biofertilizer. Yes, at bago daw ako pumasok, kailangan ko magsuot ng face mask dahil different bacteria ba yung nandyan? So, para this for our safe. Safety. Ayan, safety. Alright. Okay, pasok po tayo. Alright, let's go. So, ito po yung ating inoculation room. So, dapat po kasi ang ating mga produkto ay laging sterilized. Kaya kailangan dito natin gagawin sa isang laminar flow hood. Meron po siyang filter dito para ma-filter natin lahat ng contaminants from the outside. Yes. Kasi kahit bacteria yung pinag-uusapan natin, ano sila, sensitive sila sa mga contaminants. Yes, yes. So, dito po sa chamber na to, dito po namin napoproduce itong ating produkto. Okay. So, this is Yung finished product. Supremo. Ayan, biofertilizer for rice, vegetables, and legumes. Ayan, so basahin lang natin yung content nito, no? Contains a consortia of 6 strains from the following bacterial genera. Ayan, Rhizobium spp. Ayan, ayoko nang basahin yun. Masyado na technical. Bradyrhizobium, ano ito? Aso efficient. Ayan. Ayan, basta tatlo. Yung ano niya, bacterial genera niya. Ayan, Supremo. So, ma'am, this is available na siya. Yes, sir. Available po yan. Ma'am, ilang grams po ito? Ito po ay packaging nito is 250 grams. Then meron din po kami packaging available into 750 grams. Bakit hindi nyo ginawang 1 kilo, ma'am? Yun sir, aming recommendation po kasi is ipinackage namin siya ng 750 grams that is good for a specific parcel ng ating lupa. So, for example po, itong 200, kasi kung minsan, pwede rin po natin itong gamitin sa mga, hindi lahat kasi ng farmer natin, malalaki ang area, di ba? Yes, sa backyard lang. Sasabihin nila, 1,000 square meter lang po yung area ko. O, paano kung itong 200 square meters lang, Ito magana? ang packaging ko ay pang 1 kilo, bibili nila yung 1 kilo. Okay. So, masasayang lang din. Okay, ma'am, itong nabanggit ninyo na 250, good for how many square meters yan? Is 250 grams, inire-recommend po namin ito na gamitin in 1,000 square meter pababa. Malaki na rin. Na parang pwede mo nang ikalat doon sa sa farm mo. Yes po. So, kasi po, siguro kung minsan nagiging misconception, ang biofertilizer po kasi ay walang laman mismo na nutrients. Hindi katulad ng mga synthetic. Wala po itong laman na nutrients. Ang ginagawa po ng biofertilizer, tulad to, yung mga bacteria na makikita natin dito sa label, Yes. is ginagawa niya lang available yung mga nutrients na nasa atmosphere, nasa lupa, Okay. para magamit ng halaman. So meaning ma'am, tumutulong siya para makapag-generate ng nutrients magamit ng halaman. Yes. So, ganun. Wala siya mismong nai-add. Thank you ma'am for that information. Kasi ang pagkakaalam ko, once we apply fertilizer, it's, for example, itong biofertilizer, yun na yung nutrients na kailangan sipsipin ng halaman para magamit niya sa paglaki at pagpapabunga. So, hindi po ganon. Okay. Alam na natin mga ka-video
We learn today. Ayan, sige po. So, ganun po yung function niya. Kaya kung itong mga to, kahit konti lang siya, malaki yung maitutulong niya dun sa ating bukid. Kasi ang purpose ng paglagay ng biofertilizer is maparami yung populasyon ng mga beneficial microorganisms. Ayun. Pagka marami na silang magko-convert ng mga unavailable to available nutrients. Mas maganda para sa halaman. Okay, ganun pala yung purpose. Ma'am, medyo naliliwanagan na ako ngayon na. Okay, ma'am, 250 grams, no? Good for less than 1,000 square meters. So meaning, pag sinabi natin naman 750, kaya naman niya up to 3,000. Yes, so ang ginagawa po natin dito, yung ating packaging na 750, ang recommendation natin, mga 2 pakete noon, 2 to 3, nire-recommend natin siya sa 1 hektarya. Pwede na, no? Ngayon, ma'am, may available price na po ba yan? For now po, ang pinag-aaralan namin sa cost of production, binibenta na namin ito sa aming mga kliyente ng 250 pesos. So, parang piso kada 1 gram yung benta namin. Okay, not bad. Kasi malaki na yung malaki na yung application, no? Yung mapaglalagyan natin, less than 1,000 square meters. Malaking yun, malaking lupain na yun. Marami ka nang malalagyan. Paano yan, ma'am? Paano yung manner of application yan, ma'am? Malapit sa halaman, malayo sa halaman, or paano ba? Nire-recommend po namin na pagka nagpatubig tayo o kaya naman nag-rotavator, nag-aro, sinasama na po ito. Sinasaboy lang. Sinasaboy na siya. Parang nagsasabog tayo ng urea, gano'n, ng complete, ng mga mataba. So, Synthetic fertilizer. Fertilizer. Okay. Ma'am, pwede ba nating masilip yun? Pwede ba mabuksan ito? Yes, sir. Oo, para makita lang natin yung Tingnan component. natin ito. So, kanina pinag-uusapan natin itong Supremo, no, na biofertilizer na discovered and formulated by CLSU through Ma'am Luisa dito po sa kanilang laboratory. This time naman, kaya tulad ng sinabi ko kanina, I want to feel at the same time makita ng ng actual itong biofertilizer na ginagamit po nila. So this time, hawak ngayon ni Ma'am Luisa itong sample. Ma'am, can we discuss itong yung Yes po. laman niya? Ito po yung ating raw materials kanina, yung pinakita namin sa inyo na naka-plastic. Ito naman po, yun yung materials na meron na siyang laman ng ating 6 strains ng beneficial microorganisms. Oh. Ayan na. Take note beneficial. So, makakatulong. Alright. So, gusto kong ma-feel, no? Gusto kong ma-feel. Okay lang, ma'am. Hindi naman Yes, sir. dadami sa kamay ko ito. Hindi po ito dadami sa inyong kamay. Ayan. Alright. Ayan. Gusto natin maramdaman yung Ayan. So, ito siya. Ayan. So, parang gusto ko lang sipatin kung makita kung paano yung mga laman-laman niya. Manghuhula ako ng laman. Okay. Ma'am, may dito? May dried leaves? Hindi siya. May manure? Compost. Okay. Gusto ko sanang amuyin. Pwede po ba? Pwede po, pwede po. Ayun, hindi siya ganun ka sangsang or whatever. O hindi siya matapang. Pero na-amaze ako. Sir, sa matcha, kaamoy niya. Yun sana yung gusto kong sabihin. Something na amoy ko na to, sabi ko. Kaamoy siya. Okay, so I don't want to kumbaga specify yung dahil nga secret nga nila yung laman nito. But sabi nga natin, this is available na. Yes, sir. For pang small scale or large scale commercial. So, ang CLSU po kasi ay nagge-generate lang ng technology. So, kung mayroon po mga gusto, especially mga farmer cooperatives, kasi sila po talaga yung gusto nating tulungan. Kung gusto po nilang matuto kung paano gumawa, itinuturo po namin ito ng libre. And then, kung gusto naman po nila, ayaw nilang mapagod, gusto nilang bumili lang, gumagawa rin po kami, pwede nilang bilhin dito. Okay, ma'am, banggit niyo kanina, willing silang matuto. So, meaning ma'am, willing kayong i-share ito Yes po. sa ating mga kooperatiba. Yes po. Pero pag individual farmer, Basta po farmer, willing po kami. Okay, so this is 250 grams Supremo Biofertilizer discovered by Ma'am Luisa, formulated by Ma'am Luisa dito po sa CLSU. Available po ito, 250 pesos.
not bad. Kasi pwede mo nang gamitin ito sa less than 1,000 na square meters na taniman po ninyo. Especially kung backyard farming ka, nagtatanim ka ng iba't ibang gulay, pwedeng-pwede, no? At ano ba yun, ma'am? I'm not familiar with the price of the synthetic fertilizer. Competitive na po ba yung price natin? Yes po, I think so. Kasi karamihan po ng mga ginagawa naming field application, binabawasan namin ng 50% yung amount ng synthetic fertilizers na ginagamit. And at the end, so 5 taon na po namin ginagawa ito, yung Yes. field application, is pareho pa rin ng yield ng purong synthetic kumpara sa sinalihan nito ng 50% na bumaba yung synthetic. So, Okay. overall, bawi ka na. Okay. Ma'am, paano yun? Gumagamit ako ng synthetic fertilizer at gusto kong i-apply ito. Pwede ba biglaan or gradual? Hindi po namin nire-recommend na biglaan. Okay. Ayan. Kasi sabi ko nga kanina, itong biofertilizer, wala siyang laman na available nutrients. Kaya kailangan nyo pa rin ng synthetic fertilizer, especially start-up, para ma-boost yung growth ng ating halaman. Alright. So, ilang percent kaya? Paano kaya yung atiyan ng synthetic at saka biofert? 75-25, 50-50, then 25-75, paano? Yes po. So kung umpisa pa lang po natin na gagamitin ito, ang pinaka-recommended po namin, mag-start tayo sa 75% ng synthetic, Okay. then 25% ng biofert. Yun. Gradually natin i-decrease. Tapos 50-50. Yes. Tapos magbabaliktad na. Yes. Hanggang maging full, ano ka na nun? Biofertil, ano ka na? Organic na. Depende po sa crops ito. Kung large scale yung crops natin, maramihan, kailangan kahit paano, meron pa rin tayong available nutrients from synthetic. Yan. Pero kung small scale lang, backyard, maganda na biofertilizer lang din kasi tipid din siya sa gastos. Wow. So, pwede pala ito sa ating mga kababayan, no? Lalong-lalo na yung mga nasa backyard farming lang, nagtatanim ng gulay, mga sitaw, kalabasa, pipino, mga legumes, no? Tapos Pwede ayaw po. na nilang bumili ng pataba. So, Pwede ito. No. Pero syempre, they have their own way din. Pero ito ay sabi nga natin is a product of 10 years study and research ni Ma'am Luisa together with the CLSU. Ma'am, can you guarantee to our viewers, sa ating mga listeners ngayon, sa ating mga ka-video, na itong itong biofertilizer natin na ito ay makakatulong talaga ng todo sa ating mga farmer? yes po, ang isang guarantee na maibibigay ko sa ating mga farmers and viewers is ang mga research po na ginawa namin tungkol dito, lahat po ito ay published internationally. So, ibig pong sabihin na review ng mga iba-ibang experts sa iba't ibang bansa. Yun. So, nothing to worry. Effective. Yes. Okay, yun. Maganda no na nalaman po natin na talagang ito ay dumaan po sa pagsusuri at syempre mapagkilatis din ng mga international experts to natin. So this time siguro better na itry po natin ito. Alright mga kabidyo, panibagong araw, panibagong kaalaman na naman no, ang ating nakuha sa pagpasyal natin dito sa Central Luzon State University at syempre sa pamamagitan po ni Ma'am Luisa sa pagbibigay po sa atin ng kaalaman patungkol nga po sa kanilang newly discovered na biofertilizer dito po sa kanilang paaralan. Ma'am Luisa, sa lahat po ng ating mga kabidyo, no, sa ating mga farmer, ano po ang message nyo sa kanila? Yan. So sa mga nanonood po na ating mga farmer, kayo po yung aming inspirasyon sa pag-develop ng mga ganitong technologies. Kaya kung meron po kayong nais na matutunan mula sa amin, welcome na welcome po kayo na pumunta dito sa amin, especially po dito sa College of Agriculture. Marami po kaming gustong i-share sa inyo na kaalaman. And tungkol po dito sa aming na-develop na biofertilizer, welcome na welcome po kayo na matutunan ninyo mula sa amin kung ano man yung pwede namin i-share sa inyo para po makatulong sa ating sustainable na pagsasaka. Kasi yan po talaga yung gusto naming ma-achieve ako bilang isang magsasaka na rin at isang bilang researcher, yan po yung talagang gusto ko na makatulong sa mga magsasaka natin para mas maging mabuti yung ginagawa nating pagsasaka. At dagdag na lang natin siguro, ma'am, yung mandato ng gobyerno. Yes po, and then isa po, syempre kami bilang mga academic staff ng Central Luzon State University and bilang isang agriculturist,
So isa po sa mandato ng ating gobyerno ngayon is as much as possible, gumamit po tayo ng mga locally produced na biofertilizer para makatulong na rin po tayo sa mga sarili nating produkto. Yun, maraming salamat Ma'am Luisa sa pagpapaunlak niyo po sa amin na makabisita dito po sa inyong laboratory, dito po sa CLSU, dito po sa Science City of Muñoz. Kaya naman sa lahat po ng ating mga kabidyo na nakikinig at nanonood po ngayon, kung mayroon po kayong kakilala at gustong ipa-feature na farm, open po ang Abidjo Stories, no? Pwede kayo mag-message sa ating Facebook page, Abidjo Stories, o kaya naman, i-like at i-share ang ating video at mag-subscribe dito po sa ating channel, Abidjo Stories, for more videos and stories. So once again, I am Art Sinobago, the content creator of Abidjo Stories. Always remember, tuloy-tuloy lang ang pag-angat. Keep rising mga kabidyo. Ma'am, thank you so much po and bye-bye!